5 minutes lang. Kasi 80,000 or more starting today o starting yesterday ay makaka-receive sa inyo ng BIR Letters of Authority. Okay? Yearly na lang yan. Parang flood control programs na nasa budget ng Pilipinas. Ang LOA ay nasa budget nyo rin every year. Mapamalaking kumpanya at mga micro, lalo na yung micro. Kasi yung 10,000 sa micro, masyado nang mahal yun eh. So, for the past 40 plus years na ako dito sa ganitong klaseng hanap buhay, hindi pa rin matuto ang mga BIR officials at hindi pa rin matuto ang mga taxpayers kung papaano i-handle ang letter of authority. At ang industriya ng letter of authority ay nagdudulot ng broken family at unemployment sa mga empleyado na apektado yung company nila na nagkaroon ng letter of authority. Siya nga pala, sa mga bago rito, ako po si tax specialista Emelino T. Maestro, isa pong certified public accountant. Huwag niyo kalimutan ang microlinis.com para dun sa may mga open cases. Ito na ho yung pagkakataon ninyo na magkaroon ng peace of mind. Pinag-uusapan natin ng peace of mind. Ang letter of authority sa tagal kong pagpapractice bilang teacher, libo-libo ng tao ang nakausap ko at hindi talaga nagbibigay ng katahimikan sa pamilya, sa loob ng negosyo at nagiging problema din ng mga empleyado kasi naiuuwi nila, naibabaon nila sa kanilang pamilya yung problema ng kanilang kumpanya. Natatakot sila na mawalan sila ng trabaho dahil sa letter of authority. Makikita ho ninyo sa screen ninyo, meron akong ipinakikitang dalawang klase ng dokumento. Ang unang dokumento, yung bagong letter of authority na kare-release lang ngayong August 2026. Hindi na talaga matuto yung mga BIR officials sa paggamit ng mga questionable phrases at statements. Katulad ng letter of authority na nakikita nyo ho dyan, may isang phrase dyan o group of words na sinasabi, kaya kayo ino-audit dahil daw gusto ng Assistant Commissioner Asir, ng Regional Director RD, at saka ng Revenue District Officer. Gusto daw nila i-audit kayo. Tantamount ho yan sa aking palagay ay isa pong questionable na transaction o kaisipan. Kasi bakit sila magkakaroon ng interest sa inyo? Tanungin nyo yung sarili ninyo, sir, ma'am. Ipinagbabawal po ng ating present commissioner na ang audit ay based ho sa kapritsyo o based ho sa kagustuhan ng ninumang tao. Okay? Hindi nyo naman gusto eh. Ba't di mo gusto nila, di ba? So, meron hong pagkakataon na questionin ho nyo yan. Okay? Huwag nyo labanan. Kasi maraming taong hindi natatakot sa mga sinasabi. Babalikan kita. Hindi ho totoo yun. Hindi ho masama ang gobyerno natin. Ang masama yung taong nagpapatakbo sa gobyerno. So, hindi ho kayo pwedeng balikan kung alam ho ninyo paano i-enjoy ang inyong karapatan. Katulad ho ng letter na nakikita nyo ho dyan. Ito po ay dinonate sa atin ng isang taxpayer at sinasabi ng BIR official dito, itutuloy na namin yung LOA mo. Na-discover nga sa Senate hearing noong December 11, 2026, ang lahat ho ng letter of authority ay voidable. Ibig sabihin ho ng voidable, pwede ho inyong i-cancel. At pwedeng hindi nyo rin i-cancel. So, paano hindi kinakancel? Huwag ho kayong mag-protest. Definitely, hindi nyo kinancel. So, kailangan ng protest para makancel. Yun ho yung batas natin. Wala ho tayong pwedeng idagdag doon kasi yun ho yung batas. Rights must be enjoyed and exercised, and silence means waiver of rights. Kaya hindi na kayo natuto, hindi na natuto yung BIR.
'di ba, mga BIR officials. Kasi totoo ho to, so sorry ho sa mga nanonood at nakikinig, may budget ho ang lahat ng taxpayer para sa letter of authority. Every year, binabudgetan nila. Bakit nyo kailangan budgetan? Hindi kailangan budgetan ang letter of authority. Kasi hindi naman ho yan expense. Hindi ho yan nakakatulong sa negosyo nyo. Actually ho yan, nagiging problem ng negosyo nyo. So, alamin lang ho nyo yung karapatan ho ninyo. Okay? So, with that, huwag ho nyo kalimutan na ito pong bidyong ito ay libre, wala akong bayad. Libre nyo rin ho itong pwedeng i-share. Pwede ho kayong mag-comment. At kung meron ho kayong problem sa inyong letter of authority, i-PM nyo lang ho ako o kaya i-share nyo ho yung problem nyo, yung mga documentation sa Google Drive. Gawin nyo ho akong editor para mabasa ko. Okay? With that, matuto na po tayo sa mga naging eksperyensya ho natin sa flood control. Huwag ho na nating gawing flood control o flood problem, flood program, ang letter of authority. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, taxi specialista, Emelino T. Maestro.